Sumiklab ang sunog sa Baseco compound sa Manila kanina magtatanghali. Isang bata po ang nasawi. Mahigit 50 pamilyang nawala ng tirahan. Nakatutok si Darlene Kai. Sumiklab ang sunog sa Gasangan Baseco compound sa Port Area, Maynila pasado alas 11 ng umaga kanina. Nasa labas si Bing nang magkasunog kaya walang naisalbang gamit. Ikalawang beses na itong sunog sa kanilang lugar sa loob ng 9 na taon. Masakit. Back to number 1 na naman. Pero no choice eh. Ang kapitbahay niyang si Norma, nakatingin na lang sa kanilang bahay na natupok. Inuna nilang ilabas ang kaanak na may sakit kaya wala siyang nakuhang gamit. Doon na sa taas yung sunog, ang laki-laki na, natakot na akong pumasok sa bahay. Lumabas na lang ako, nataranta na ako, hindi ko na nakuha lahat ng mga importante. Bumalik na ako dito sa tindahan. Wala akong nasalba kahit isa. Wala pang 10 minuto, itinaas ng Bureau of Fire Protection Manila sa ikatlong alarma ang sunog dahil sa bilis ng paglaki nito. Dahil po doon sa ating hangin kanina, pabago-bago po yung shift ng hangin. So imbis na papunta lang sa likod, bigla siyang nag-shift sa kanan. Sabi ng BFP, pinalala ng init ng panahon ng bilis ng paglaki at pagkalat ng apoy. Yung sa init po natin is yung siyempre po madali pong madarang yung ating mga light materials. And then sabayan po ng hangin, mabilis po siya. Kailangan po natin siyang maagapan. Magkakandak po tayo ng cover exposure na tinatawag. Tuluyang naapula ng mga bumbero ang apoy matapos ang 1.5 oras. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng apoy at kabuang halaga ng pinsala. Pagkatapos ng sunog, pinutol ng ilang residente ang mga lumaylay na kawad ng kuryente. Sabi nila, hindi naman raw kasi gagamitin. Nasawi sa sunog ang alagang aso ni Rogelio. Hindi na nakalabas. Kaya wala tayong magawa. Wala na natira. Lahat-lahat. May tindahan ako eh. Sunog lahat. Kung may tulong lang sa gobyerno, yun lang ang ano namin. Makatayo pa ba kami ulit ng bahay? Pansamantalang mananatili sa Baseco Evacuation Center ang mahigit 50 pamilyang nawalan ng tirahan. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Habagat season na pero ayon sa Pag-asa, kahit nag-uulan na sa mga nagdaang araw ay hindi pa opisyal na panahon ng tag-ulan. Ano naman kaya magiging epekto ng El Nino? Ang paliwanag ng Pag-asa sa pagtutok ni JP Soriano. It's official. Simula na ng panahon ng habagat o southwest monsoon ayon sa Pag-asa. Pero bakit sala sa init, sala sa lamig ang panahon? Tirik po ang araw at mainit ang panahon ngayong tanghali ng Sabado pero gaya nga po ng sabi ng Pag-asa, officially habagat season na. Paano ba nila ito nalalaman? Ayan po ay galing po sa mga equipment gaya po sa akin likuran, gaya po ng satellite receiver na ito na direktang nakokonek sa satellite ng Korea. Ilan po sa mga bagay na nakikita nila dyan ay ang kapal ng ulap, ilan po sa mga basehan bago ideklara na habagat season na. Paglilinaw lang ng Pag-asa, precursor o senyalis lang ito na malapit na ang opisyal na panahon ng tag-ulan. Itong southwesterly wind flow rin na ito ay medyo malalim yung profile na sa ating atmosphere. So isa po ito sa mga reasons kung bakit nag-declare na po tayo ng onset ng habagat. Ngayong may bagyong Domeng ayon sa Pag-asa, pag-iibayuhin nito ang habagat. Kaya asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, lalo na sa darating na Lunes at Martes. Ibig sabihin ba nito, tapos na ang tag-init? Not necessarily po. So in terms of yung mainit na panahon, possible may mga areas pa rin tayong makakaranas ng mainit na panahon. Pero as the weeks progress, ay kung mas dadalas yung ating thunderstorm activity, mas dadalas na rin po yung ating, or mas bababa na rin yung ating heat index sa ilang areas. Dahil sa init ng panahon ngayon, nagpatupad na ng rotational water schedule sa irigasyon sa Dinalungan, Aurora. At para mapawi ang init sa Tugigaraw, Cagayan, nagsagawa ng water flushing sa ilang pangunahing kalsada. Naglatag din ang LGU ng libreng water station sa tapat ng commercial center ng lungsod. Pero dahil nahaharap din ang Pilipinas sa isang matinding El Nino na nagbabantang makaapekto sa bansa hanggang sa susunod na taon, may epekto ba ito sa habagat? Usually mas mataas than normal yung ating mga pag-ulan. Particularly starting on the month of July up until August, nakikita natin na yung average rainfall for those months are higher than normal. Hindi magandang balita yan sa mga nakatira sa mga bahaing lugar gaya sa Gumamela Street, Barangay Rojas District, Quezon City. Lalo tila pataas ng pataas ang antas ng baha sa kanilang lugar kada taon. Kaya nga ready na ang public system announcement sa lugar sa oras ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sana yung ginagawa matapos na kasi baka yan pa yung ano namin yung dilubyo namin sa yung flood control. Kasi tignan nyo po
April yung due date, ano na ngayon, di ba? Madaliin na po kasi, ang sabi naman, makakatulong daw kasi yung pagbilis po ng baba ng tubig. Abangan na lang po namin kung ano mangyayari dyan. Hiningan namin ng pahayag ang DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nakikita ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bibilis pa ang antas ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo o inflation sa bansa. Sa pagtaya ng BSP, nasa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation rate ngayong buwan. Mas mataas po yan kaysa sa naitalang 7.2% inflation rate nitong Abril. 2 hanggang 4% ang pangbuong taon na inflation rate projection ng Development Budget Coordination Committee. Kung may tatalang 7.9% forecast ng BSP, yan ang magiging pinakamabilis sa inflation sa loob ng halos 4 na taon, kasunod ng 8% noong November 2022. Sa June 5, i-anunsyo ng gobyerno ang inflation rate para sa Mayo. Ayon sa BSP, inaasahan na kapagpabilis sa inflation ang pagtaas ng presyo ng bigas, gulay at mga karne. Gayon din ang paghina ng piso. Bahagyang binalansi raw ito ng mga nakaraang bawas presyo sa petrolyo, ang mas murang isda at pagbaba ng singil sa kuryente. Gen Z's take over the Clash this season. Last week, ipinakilala sa Kapuso livestream ng Behind the Clash ang 24 na teen clashers na makikipagbakbakan sa biritan. Mas makikilala ng Kapuso viewers ang kabataan ngayon through their talents na ipapakita nila sa The Clash Teens. Ang mga nagbabalik na host na sina Julian San Jose at Raver Cruz, hindi na rin maitago ang excitement sa bagong bihis ng one of the top rating singing competitions ng bansa. Actually, first time ever to sa history ng The Clash na magkakaroon ng teens. So, ibang atake to, ibang batch. Kumaga fresh ang mga repertoire. Nakaka-excited kasi may bagong judges na nasa Clash panel. Excited daw kasi maganda rin maipakita yung boses ng mga kabataan and kung gaano sila kagagaling and kaka-bright yung mga future nila as singers kasi ibang skill level din pagdating sa mga teens eh.